Sa iba't ibang parte ng mundo, nakikita natin ang samut-saring hamon at problema sa daigdig ng politika. Sa Pilipinas, nakita natin na ang usaping politikal ay nagbubunga ng pagkawatang-watak dahil na rin sa mga kakulangan ng mga pinuno nating hinahalal na lalo ring nagbibigay ng paghihirap sa ating mga mamamayan. Si Pope Francis ay naghain ng solusyon sa kanyang encyclical na Fratelli Tutti, kung saan inilahad niya ang A Better Kind of Politics. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Samahan po ninyo kami sa aming talakayan dito sa Usapang Simbayanan. Isang mapagpalang araw sa ating mga taga-subaybay. Ngayon po ay ang ating makakasama sa ating talakayan ay kilala na nating lahat. Walang iba kundi si Father Albert Alejo. Siya po ay nasa Roma ngayon, isang Hiswita na hindi lang po siya pare. Kami po ay magkasama sa seminaryo, sa teolohiya at saka sa philosophy. Pero siya ay social anthropologist din siya mula sa University of London. Ang gusto ko sinulat ni Father Albert yung kanyang dissertation, Creating Energies in Mount Apo, Cultural Politics in Contested Environment. So kahit siya ay nag-aaral ay nakaugat talaga sa mga katutubo. Siya ay kilala din sa kanyang anti-corruption advocacy, ang EHEM. Ganon din peace and development at isa rin siyang masasawag nating aktivistang pare. Dahil sigurado yon. Dahil isa siya sa mga sinampahan ng sedition case ni Presidente Duterte kasama na iba pa mga obispo at kung parang nag-issue din ng warrant kung kasama si Father Flavi. Kaya hindi lang aktivistang pare kundi napaka-bayani ng papel niya at isang napaka-propetang manunula din po siya. Kaya mga kapanalig at mga taga-subaybay ng ating programang Usapang Simbayanan, kasama po natin ngayon ang isang minamahal nating at hinahangaang pari, Father Albert Alejo. Magandang araw sa inyo lahat. Naiya naman ako. So, maraming salamat sa imbitasyon at alam mo, pag andito nilalamig ako at sabi ng iba, bakit ka tumatakas sa Pilipinas? Diyan yung labanan. Pero dahil sa ganitong pag-uusap, hindi ka talaga makakatakas eh. Dala-dala mo yung bansa mo, dala-dala mo yung bundok mo, dala-dala mo yung watawat mo, di ba? At saka andito mga Pilipino at nakikibaka din. Nung isang araw, nasa Vaticano kami, nag-mobilization, mga Pilipino dala-dala yung bandera. So, maraming salamat sa imbitasyon. Okay, ang maganda po, meron nung nilabas si Pope Francis, yung Fratelli Tutti. Ayan. Baka kayo wala pang kopya. Bumili na kayo. Ang maganda nito, na naitagalog na eh. Itong version na to, meron sa halin sa Tagalog ni Father Ocampo. So, meron ng English, meron pang Tagalog. Bakit ko pinapakita to? Kasi nga, madalas lihim ng simbahan pa rin hanggang ngayon na merong politikal na pagmamahal. Sinasabi ni Pope Francis na ang pagmamahal, ang pagmamalasakit ay hindi sapat na patingi-tingi lang. Yun. Na importante na yung pagmamalasakit mo sa isang tao ay kailangang umapaw, bumalong, talagang umabot sa buong lipunan. Saan niya hinuhugot ito? Saan niya hinuhugot ito? Alam niyo yung parabola, yung talinghaga ng the Good Samaritan, di ba? Merong binugbog. Biktima yun ng tokhang eh. Tama. Pero naiwan pa palang buhay. Nagkikisay na gano'n. May dumaang pare.
Jesuit yata yun eh. Umiiwas ng tingin, ganyan. Bakit? Kasi may forum pa eh, Zoom. May dumaan ding, madre. O yun. Sabi, nako, hindi ako pwede dyan kasi aatin ako ng talk. Yung usapan, talakayan ng simbayanan. May mga umiiwas. Umiirap, tumatalikod, umiiba ng landas, o kaya ayaw magpaabala, ayaw magpaistorbo. Pero meron isang tricycle driver, nakita, naawa siya. Yung pang hindi mo inaasahan tutulong, ang tumulong. Sinakay yung biktima sa tricycle, tapos dinala sa clinic, doon sa bahay panuluyan. Dito kinukuha ni Pope Francis yung political na pagmamahal. Paano? Siguro ang tanong ko, sa kwento ni Jesus na yon, ilan ang Good Samaritan? Madalas siguro sa katekismo natin sinasabi, ang Good Samaritan, isa po, yung nagta-tricycle, right. Yung tumulong. Sabi, oo, tama yan. Pero, hindi natatapos doon ang kwento eh. Anong ginawa nung tumulong? Binigyan niya ng first aid, tinalian niya yung sugat, tapos dinala niya sa clinic. Sabi ni Pope Francis, napakahalaga ng pagdadala na yun. Bakit? Kasi sinasabi natin na una-una, sa pagdadaan natin, mayroong mga nadadaanan tayo naghihirap. Pero pangalawa, kung tumutulong ka man, hindi po pwede na ikaw lang. Dinala nga niya sa clinic eh. Kasi hindi niya kakayanin yun. Dahil kailangan pa rin niya maghanap buhay. So sabi, pagdala naman sa clinic, may nagbukas ng pinto, yung in charge sa clinic, doon sa bahay panuluyan. So merong manager, merong Good Samaritan, sa English yan, merong Good Samaritan individual, merong Good Samaritan institution. Hindi pala po pwede na ang pagmamalasakit, solo ko lang. Dadaling ko ito sa clinic. Pero yung clinic, merong manager, may janitor, merong ambulansya dyan, may driver, yung ambulansya, may gasolina, yung ospital, mayroong katre, yung katre may kumot, may tuwalya, may maglalaba dyan. May kailangan kumain yan, may magluluto, may kusina, pero para makapagluto ka, dapat may kuryente, dapat may aircon. Pag may kuryente, kailangan meron nag-charge sa kuryente, merong Meralco. Tapos yung ambulansya, kailangan may kalsada, dapat may gumagawa ng kalsada, meron nagta-traffic. Ibig sabihin, para sa tutunay at kompletong malasakit, kailangan may kaayusan ng buong lipunan. Kasi ganito yun eh. Paano kung yung tumulong ay bumalik sa sunod na araw, tapos nakita niya may 2 pang biktima ng tokang tiyan. Paano ngayon yun? Sabi, medyo kaya pa. O sige. Sa sunod na araw meron na naman. Naku, hindi ko na talaga kaya. Kailangan na merong nagmamalasakit na individual, pero meron din nagmamalasakit na institusyon. Pero para ka makapagpatakbo ng institusyon na nagmamalasakit, nagmamahal, kailangan ayusin mo yung mismong building, yung kuryente. Kailangan may nagmamanage sa buong lipunan. Kailangan may politika. Dahil kung walang mga batas, kung walang mga nag-allocate ng budget, magugulo, kanya-kanyang tulong lang at kanya-kanyang agawan ng mga resources. Dito hinuhugot ni Pope Francis yung pangangailangan ng pakikialam sa politika. Baka akala natin ang frontliner lang ng pagmamalasakit, yung mismong naghahatid ng ulam doon sa nagugutom. Yung pala hindi. Kailangan ayusin ang clinic. Hindi po pwedeng ang pagmamahal. Ito ang sabi ni Pope Francis. Hindi po pwede ang pagmamahal, ang pagmamalasakit ay
madamdamin lang. Kailangan epektibo. Love and charity should be effective, not just affective. Hindi sapat na maganda yung pakiramdam mo dahil nakatulong ka, pero kailangan epektibo na inaayos ang buong lipunan. Pagka ganyan daw, sabi ni Pope Francis, pagka ganyan, kailangan mong pakialaman ang ekonomiya, ang banking system, ang educational system, ang electricity, ang energy. Kailangan hindi rin binabaha ito, kaya kailangan ayusin natin ang buong lipunan, hindi lang lipunan, ang kalikasan. Kaya nga magkadugtong itong Fratelli Tutti at saka yung Laudato Si. Ngayon, iibahin ko yung kwento. Noon dati, sabi, pag kami nagugutom, bigyan mo ng isda. Sabi, hindi na pwede. Kailangan turuan ng mangisda. Okay, tinuruan mo mangisda. Bumalik, gutom pa rin. Bakit? Paano? Wala pala siyang bangka. Wala pala siyang lambat. Wala palang gasolina yung hiniram niya yung bangka. Naku kailangan pautangin. Bigyan ng puhunan. Tinuruan mo mangisda. Pinautang mo na, pero bumalik na naman. Bakit? Wala nang mapangisdaan. Kinuha na ng mga inchik yung West Philippine Sea. O kaya nasira na yung mga corals dahil sa mga dynamite fishing. Sinira na rin yung mga bundok, kaya nagbabaha. Ibig sabihin, para talagang mapakain natin yung syudad, yung gutom sa syudad, yung pala, ang sagot ay galunggong doon sa dagat. Magkakadugtong ito. Ngayon, kung kinukurap nila ang West Philippine Sea, kinukurap ang mga ilog, ang mga kabundukan, magugutom pa rin tayo. Kaya doon, makikita mo, magmula sa ordinaryo dapat na katekismo, mahuhugot natin yung politika. Hindi ito galing sa kung ano-anong mga ideolohiya. Galing dito mismo sa Biblia. Na love, sabi ni Pope Francis, love should not just be affective. It should be effective. And to be effective, you have to deal with all the different aspects of serving, including the physical, pagkain. Ayusin mo yung kalagayan ng mga magsasaka. Pero yung magsasaka, Father Albert, yeah. Di ba? So, tama. Kailangan ng buong political na pagmamahal. Kaya nga tinuturo niya, there should be political love, not just emotional love. Father Albert, tatanungin ko lang, dahil sa maganda yung sinabi mo yan, yung parang organized lahat, nasa sistema, nasa gobyerno, nasa leader. Kung titingnan natin ngayon, yung Pilipinas, nasaan na ron? Yung sa sinasabi mo yon, sa iyong karanasan. Lalo-lalo po yung ating gobyerno, yung paano. Sa yan, pinalulungkot ko, no? Una-una, dumadami yung mga nasalansangan na biktima. Siguro kailangan meron checkpoint, merong maayos ang pagmamalakad ng mga nagbabantay ng kaayusan sa lipunan. Pero, hindi lang yon. Kung gagamitin natin uli yung Good Samaritan story, titignan natin ang mga institusyon. Malungkot to dahil hindi umuubra hindi bukas yung mga institusyon. At kulang ng pondo, inagaw nila, sa family, yung sa mga pati sa pandemic, pinagkakakwartahan nila. Kaya ngayon, kumbaga, ang maganda nito ngayon, merong mga dumadami ang mga individual na tumutulong. Meron ding mga individual na nagpapatakbo ng mga institusyon. Ang problema natin ngayon, yung pamumuno sa pangkalahatan. Doon ko nakikita yung problema. Sapat ang bilang ng mga Pilipinong gustong tumulong individual sa mga parokya, sa mga volunteers, mga kaagapay. At nakita natin yung paglilingkod ng mga nag-aasikaso sa mga may sakit sa loob ng institusyon. Ang kulang ngayon yung pamamalakad sa buong lipunan. At dito, mahalaga ngayon yung darating na eleksyon. Kasi dito natin mapapalitan yung mga taong nagpapatakbo ngayon
sa lipunan. Pero siguro si Father Edwin sa social action dati, no? Tama ba? Ng simbahan. Yes, Father. Ang social action, 'di ba, is an institution din tayo, church, no? So kasama tayo sa mga institusyon na ito. Tayo rin isa sa mga ano ba yung naging karanasan natin, Father Edwin, sa ating in terms of yung i-connect natin yung sinasabi yung paano natin i-engage yung mga tao, o tayo ba nagkukulang din tayo or what, o hindi ko alam na parang ngayon yung social action natin, simbahan, bakit ngayon parang may sinasabi na bakit hindi tayo pagkilala, di ba? Pagdating sa larangan ng politika, yung engagement natin. Maganda yung simula na pinaliwanag ni Paring Albert na ayon nga kay Pope, hindi naman talaga masama, bagamat ang pagkaunawa natin masama yung politika. Pero supposedly, dapat na ito'y, ang terminolohiyang ginagamit ni Pope Francis ay one of the highest forms of charity, yung politika. At sabi nga doon sa parabola na parable ng Good Samaritan na piniliwanag ni Paring Albert, kailangan na mayroong magandang struktura, mayroong magandang pamunuan upang magbigay ng serbisyo. At yun yung tinatawag nating gobyerno o yung kinakailangan ng isang magandang politika para makapagbigay ng magandang paglilingkod, lalo tigit doon sa mga mahihirap. Ay sa bahagi ng simbahan, yun din yung sa 10 taong pagtigil ko sa NASA, ay ninanais nating makita yung pagbabago sa lipunan upang yung politika ay hindi lang matungo para sa sarili, kundi para sa makapaglingkod. Para nga makita natin na yung politika ay para sa kabutihan. Yung sabi nga ni Paring Albert, institusyon na makapaglingkod sa mga higit na nangangailangan. Kaya bahagi ng ating kampanya sa simbahan ay yung social transformation, pagpapanibago ng lipunan. At kaya maraming mga kung minsan kinakailangan po muna at sabihing mali. Kinakailangan nating ituwid yung mga, hindi man ituwid, ay ipamukha yung mga nangyayaring anomalya o mga korupsyon. Pero sa kasamaang palad, yung kasalukuyang gobyerno ay hindi tumatanggap ng ganitong klaseng puna. At yun nga, nangyari, tulad na nangyari sa kapalaran ni Paring Albert, kinasuhan ka pa ng sedition. Sa marami, na-red tag tayo at sinasabing kapag gumagawa ka ng ganito, pumupuna ka sa pamahalaan, na supposedly kasi sinasabi mo lang, sana ganito. Hindi naman ganito yung nangyayari. Kaya nangyayari nga ay ikaw yung napagtutuunan ng pag-uusig. Kaya nga yung ating sa bahagi ng politika, yung makapropetang papel ng simbahan ay talagang kinakailangan handa sa ganyang mga pag-uusig. Si Father Andy, para may sasabihin Father Andy. Dugtong din doon sa sinabi kanina ni Father Albert. Maganda kasi minsan akala natin yung parable of yung Good Samaritan parang ang gandang tingnan, may tumulong. Pero iba yung tinanong din kanina ni Father John, ano yung nangyayari sa lipunan? Although binanggit ni Father Albert kanina, maganda kasi merong mga tumutulong na. Meron ng mga iba-ibang sektor. Pero meron pa rin hindi. At palagay ko ito yung gustong i-point out din ni Pope Francis kaugnay doon sa pinag-usapan nating yung topic natin last time, yung involvement sa politics. Na sabi ni Pope Francis, sino ang nagiging sino yung mga nagiging mga kasabwat nung magnanakaw doon sa binugbog? Sabi ni Pope Francis, ang mga kasabwat yung mga hindi tumulong, yung hindi pumansin. Bakit patuloy na merong nang-aabuso? Kasi may mga kasabwat. Sino yung mga kasabwat? Yung mga hindi nakikialam. So, kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi, yung politiko kasi ang dumi, wag na nating pasukin. Dapat ang simbahan wag nang pumasok diyan kasi madumi yan ibigay na natin sa iba. Wag na nating pakialaman. Sasabihin ni Pope Francis, kaya nga kaya nagiging successful yung magnanakaw Kasi may mga kasabwat. Yung mga kasabwat ay yung hindi gumagalaw. Yung mga hindi gumagawa kung ano yung dapat para hindi na maipagpatuloy yung pagdadakaw. So palagay ko ito yung magandang
magandang bagay na gusto nating tingnan na bakit tayo nakikisangkot. Kasi tatanong naman nila, kasi madumi. Bakit tayo makisangkot? Hindi. Hindi madumi. Nabanggit ni Father Albert kanina, hindi. Ang pagtulong hindi madumi. Kaya dapat ito ay hindi lamang sa larangan ng, hindi lamang ito yung mga politiko ang dapat nakikibagay o nakikibaka, kundi tayo din lahat. Gusto kong dugtungan yung sinabi ni Father Andy. Kasi sabi ni Pope dito sa Fratelli Tutti, sabi niya, take note. Sabi niya, don't miss this point. Yung mga hindi nakialam, mga relihiyoso. That's right. So, Totoo yan, no? Hanggang ngayon. Siguro niya, don't miss this point. It should not be missed, sabi niya. Na yung unang dalawang dumaan, malapit sa simbahan. Oo. Anyway, sorry. Baka si Romel meron. No, hindi, ito rin na-obserbahan ko, no, at least sa karanasan ko, no, I engage with church people, even mga lay leaders natin. Ayaw nila, they don't want to talk about this. No? Talagang parang may nga, yung, I think na-discuss din natin the last time, parang, Father, wag na yan. Wag yan kasi mag-aaway-aaway tayo eh. No? Laging gano'n eh. Kaya yun yung parang yun sa nga. Tayo yung ayaw makialam na lang natin. No? Parang sinasabi natin yung unity pagka hindi tayo nagtatalo o ayaw natin mag-offer ng mga thoughts natin. No? Para sa atin, yun ang unity. Yung bang, wala lang, sakitan ng loob. Ganun lang. No? Kaya, yun yung nakakalungkot. Yun yung nakikita kong madalas ngayon. Na even kami, dito nga, no, sa Santuario, sa San Vicente, pink na kami rito eh. So, lahat ng tao, alam dito, pink na pink. Pero mararamdaman mo yun na mayroon talagang apprehension pagka yan ang topic. Kahit na pink na, no? Yung mga lay namin, yung mga parang hindi pa talaga natitrain yung mga lay natin to really be involved in this kind of work. Dito siguro papasok yung pangangailangan ng yung catechesis natin, kailangan mayroong political education. Yeah. Kaya kasi ngayon, alam ba, pag malapit ng eleksyon, medyo iingay tayong ganyan. Sasabihin, bakit ganyan? Bakit kayo naman dito? Kasi nga, sabi mo nga, Father John, hindi na ihandain. Katulad dito, pag pinakita ko itong libro na ito, ay meron palang ganyan. Yeah. Ngayon, tanong ko nga sa Claritian, mabenta ba ito? Malamang hindi. At sa seminaryo, meron kaya nito sa mga seminaryo na ituturo ba ito? Siguro, konti lang. Meron yung nakadalo ko sa isang mga examination o synthesis ng mga sa seminaryo. Sabi ko, dami-daming mga pinagtatanggol ng mga thesis niya. Bakit hindi nabanggit yung poor, yung mahirap? Sabi, hindi dyan yan. Wala eh. Ngayon, merong kumakbay sa akin. Sabi, Paring Bert, you always ask about where is the poor in the synthesis of theology. Sabi, this is dogmatic theology. This is systematic theology. The poor will appear in the moral theology o yung Catholic social teaching. Pero sa systematic theology, hindi kasali yun. Nasa harap may Vatican II. O paano pa yung mga Catholic social teachings? May ginawa kami noon. Binata pa ako noon. Ngayon matandang binata. Nakatagong lihim ng simbahan na video. Yeah. Bata pa si Cardinal Rosales. Kaya lang hanggang ngayon parang pinakatagong lihim pa rin. Kaya nga, ano nangyari? Dahil hindi natin ito binabanggit ng maayos, pagka gumagalaw tayo, nagmumukhang weird. Dahil hindi natin nababanggit kaagad. Nung nakaraang talakayan, banggit din natin ito at sabi ng ating bisita si Father Danny, mayroong isang uring dualism at ang isang term pa rin natin ginagamit ay yung split level Christianity na parang iba yung usapan tungkol sa Diyos, iba yung usapan sa lipunan. Kaya parang mayroong dichotomy, hiwalay, pinaghihiwalay. Kaya nga ito nga yung sabi natin, yung programang Usapang Simbayanan, pinagdudugtong natin yung
pinaghihiwalay na paningin na iba yung makadiyos, iba yung makatao, iba yung mahirap, iba yung dogmatic. Dapat mayroong isang uring integration. Pero bukod siguro doon sa kakulangan din naman ng simbahan, gusto ko ring balikan yung karanasan ni Father Albert kasi hindi lang siguro dahil sa kulang dito sa katekismo o ano, kundi may ibang uring takot. Tulad ng nangyari sa iyo, kung magsalita ka sa isang gobyerno na mapang-usig, parang bukod sa sinabi kanina ni Father Jan, wag na tayo dyan, magkakagalit-galit, o di kay ayaw natin pasukin yung mga propetang pagtindig at lalo tigit yung pagsasabuhay ng politika. At hindi basta yun, pagka yung buhay politika ay haharap ka sa, di ba, kung minsan ay mga makapangyarihan. Pero may mga nagdadalawang isip din, bantulot, dahil may mga pag-uusig na pwede mangyari, balikan ka niyan. At tulad na nangyari sa inyo. Kumusta na kayo at paano ano yung karanasan ng gano'n na ihabla ka sa isang bagay na imagine sedition yan. Kumbaga, ano yung mga kwento mo rin sa amin? Ano ang karanasan at paano namin malalampasan yung takot? Ano kasi yan eh? Pwede mong unahin yung takot. Hindi naman mawawala yung takot. Okay? Pwede mong palakihin, pwede mong paliitin. Siguro, bukod sa takot, ang dictionary naman marami pang ibang salita eh. Meron din tapang, may tibay, may tapat. Sa letter T pa lang, marami na yan. So, hindi natin aalisin yung takot. Nakakaba talaga yun. Tapos hindi naman yung sa sarili mo lang, sa pamilya mo, sa kongregasyon, sa simbahan. Hindi naman nawawala yung takot. Pero, mayroon pang ibang salita sa katekismo ng ating pagpapakatao at pagpapakakristyano. Meron ding salitang tapat, meron salitang tindig, meron salitang tibay ng loob. At marami yan eh. Ngayon, sana kumplituhin natin yung ating vocabulary. Pero siyempre, matapos-tapusan yan. Kung sumusunod tayo kay Kristo, tuwing mag-imisa tayong ganyan, nasa likod natin tsaka sa harap din yung krus si Jesus nga pinako Hindi ba nakakaya naman yung Panginoon natin nanindigan, nagpasa ng krus, tapos na tinabaan, na nalapastangan. Tayo naman, pasarap lang sa buhay, paiwas ng paiwas. Di ba? Kahit naman medyo nagkaroon ng pag-aalanganin sila Pedro, na hindi ko kilala yan, mga ganyan. Pero sa bandang huli, natauhan din. So, harapin natin yung takot natin, aminin natin yung takot, at ang kahinaan. Pero, ito nga, isang leksyon din sa COVID, hindi ka nga namatay sa bala, namatay ka naman sa sa virus. Di ba? Mamamatay din naman tayo Maghihirap din tayo. Torture din naman yung tusok-tusukin kanya sa loob ng ospital. Siguro, ilagay natin sa harap natin yung Panginoon. At saka yung mga ninuno natin na mga nag-alay ng buhay para sa atin. Yun. Mga spiritual, political, historical ancestors natin. Yung mga ninuno natin sa mga tribo. Importante na magkadugtong yung ating bituka sa mga ninuno na nagbuwis ng buhay para sa atin. Kasama na yung mga banal, mga martir. Hindi ako nagtatapang-tapangan at hindi madali. Hindi madali yung may kaso, mga ganyan. Hanap ka pa ng abogado, wala ka naman pambayad, yung gano'n. Istorbo. Pero, hindi naman tayo lang may problema Yung mga magkakaso sa iyo, may problema rin sila Inuusig din, nag-iisip din sila May mga anak din yan, may mga pamilya rin yan, tinatanong din sila, tama ba yung ginagawa ninyo? At yung iba dyan, bumaliktad nga Yan naman ang maganda. Meron tinatawag na conversion of heart. Ako,
lagi akong, ang pakiramdam ko wala akong silbi, gano'n pa. Pakiramdam ko kulang na kulang. So, kung ano lang yung magagawa, pero lampasan pa ng konti. Yan. Yeah. So, sana hindi yun ang magiging problema. Alam ko, naiintindihan ko, kasi sa movement na to, nung nag-usap kami, kailangan kumilos. Ngayon, yung ibang mga, sabihin na natin, mga pare, merong mga handa na lumantad. Meron namang hindi pa. Yung sa mga hindi pa, yung iba ang iniisip canon law. O di may sinulat si Danny Pilario. Yung iba hindi canon law ang issue eh. Ang issue ay nakinabang ako dun sa mga politician na local na mabait naman sila, kaya lang kinakampihan nila yung hindi matinong mga leader sa taas. So, ingat din ako dyan. Nakinabang ako eh. At saka may mga proyekto yung simbahan at yung mga Catholic schools, mga ganon, mga orphanages, nakatulong din eh. Yung iba naman, nalilito. I mean, honest to goodness, nalilito dahil sa kung ano-ano yung mga impluensya. Yung iba takot, yung iba talaga takot dahil babanatan sila. Yung iba regional geographic. Kung nalagay ka halimbawa sa Davao, medyo mas mahirap magsalita o nasa Ilocos ka. Yung ganon. So siguro magandang harapin natin, babalikin natin yung mga prinsipyo. At yung fragility of human life, yung dignity ng maiksing buhay, yung dangal ng maiksing buhay pero may posibilidad na magmahal. So babalik tayo doon. Mas mahalagang isipin natin yung political na pagmamahal kaysa sa political at legal na threat, na takot, gano'n. So, Father Albert. Yeah. Yeah, Father Albert, no, yung sinasabi yung threat at saka yung takot eh, no? Hindi ako. Nagsisimula pa lang ako ngayon eh. So, alam ko kayong dalawa ni Edu, no, medyo mahaba na yung pinagdaanan niyo sa ganito. Si Edu, sa mahaba na yung tahin. Mahaba na yung tahin. Ewan ko si Andy. Andy, ikaw rin ba na sa politika medyo na ka na? Kasi ako, hanggang basher lang ako sa 2 tatlo. Na red tag na rin. Pero red, oo. Yung mga bagay na yan, minsan hahayaan mo na lang kasi hindi lang yan ang katapusan eh. Kasi kung mananatili ang takot, tulad ng sabi ni Father Albert, wala na, hihinto na. Pero hindi lang takot, dapat andun yung tapang. At palagay ko, ito din yung sinasabi kanina ni Father Albert sa simula pa lang, na dapat ang pinag-uugatan ng ating pakikisangkot, yung binanggit ni Pope Francis, sinabi rin ni Father Albert, yung pagmamahal, yun dapat ang ugat eh. Bakit ko ginagawa yung mga bagay na ginagawa ko? Kundi pagmamahal. Kaya pati yung politika, sabi ni Pope Francis, hindi, ang sentro doon talaga pagmamahal eh. Yung paglilingkod, kundi bakit? Sabi ni Pope Francis, pagmamahal. Kaya kung hindi nakaugat sa pagmamahal yung pakikisangkot sa politika, kung hanggang doon na lang sa natatakot tayo or gusto natin maging matapang, okay din. Pero sabi ni Pope Francis, siguro balikan natin yung pinakasentro, yung pinakaugat. Kaya nabanggit din kaya ni Father Albert. Sige. Yung political na pagmamahal, Father Andy, sabi ni Pope Francis, yun daw ay mas makikita sa pagmamahal natin doon sa mga mahihirap at may higit na pangangailangan. Sa puntong ito ay gusto kong anyayahan ang ating talakayan at pagninilay sa paano ba ito, ano application nito sa darating na eleksyon. Sa iyong pagtingin, dahil ang lawak na ng karanasan din ni Father Albert sa pagharap sa mga problemang political at social problems sa Pilipinas, yung political lab na mayroong pagkiling sa mahihirap, kung pipili tayo ng mga kandidato sa darating na panibago, kasi sabi din ni Pope, bahagi nitong tungkulin natin yung to reform the institution, baguhin isang politikang nagpapabago. Sino kaya sa tingin mo ang
hindi sino, kundi anong klaseng politiko ang dapat nating itakwil at anong klaseng politiko ang dapat nating tangkilikin. Hawak natin tong paniniwala sa political lab na sinasabi ni Pope Francis, a better kind of politics. Anong katangian ng mga politiko magdadala nito? Siguro yung isa, saan ako nanggagaling? Yung the past year, 1.5 years, kami yung involved ako doon sa isang bayan. Nagbuo kami nila Justice Carpio ng grupo na para political discernment for election. Talagang pahirapan yung proseso. Kaya nga naisip ko dito, bago kami nakapili ng i-endorso, pahirapan, daming discernment, tapos pinag-aaralan yung mga statistics, yung mga kinakausap namin yung bawat isang kandidato, pero para personal na malaman namin kung ano yung pulso nila, matrabaho yung pagpili ng mismong ikakandidato. Yan. Ngayon, at nakita ko, merong matrabaho din yung pagdidesisyon kung kakandidato ba sila o hindi. Dito pa lang makikita ko kung sino ba yung kumakandidato na biglaan lang. O kaya kumakandidato dahil kailangang panindigan yung ipagtanggol yung pangalan. Sino yung kandidato na talagang pinag-isipan talaga na paano ba ako makakapaglingkod dito sa tao? Hindi yung, ikaw na lang kumandidato, ikaw na lang papalit, ikaw ka na. Hindi. Sabi ko, nasaan yung discernment doon? Siyempre, ang karaniwang sagot doon sa tanong mo ay yung tumutulong ka agad, mga ganun. Ako, bukod doon, gusto kong tignan, paano ba sila nagdesisyon kung nakakandidato sila? Kung sabi, nag-file siya ng candidacy, last 2 minutes, kasi sinabihan ako Ganon. Kasi, kailangan, baka sakaling tumakbo pa rin yung isa, pwede akong palitan. Pagka ganong pag-iisip, hindi tunay yung paglilingkod, hindi sila para sa mamamayan, hindi lang sa pamahirap kundi sa kanilang pangkat, sa kanilang angkan, sa kanilang grupo. So, kung ano yun, medyo mahirap ito, pero what is the quality of their discernment to run? Tinitignan ko yan. Siyempre, ang mahirap makita yun, nagkaroon lang kami ng privilege na makita talaga to. Yung kung paano sila pumipili, paano sila kumukuha ng vice president, mga ganyan. Magbabice ba siya o hindi, o bababa, o lilipat, o kakampi ba dun sa kalaban, ganyan. Sila nag-uusap. Sabi ko, tingin ko, very poor quality of discernment, whether to run or not. So, yung motivation. Mahirap malaman yon. Kaya, siyempre, sa atin naman, natitignan natin, yung makamahirap. Ngayon, ang tanong, bakit niyo ba boto si ganito? Ay, maraming pera yan, ibibigay niya. Maraming ginto. Sa mahirap. Pero hindi ganun Nung bumagyo, nasaan siya? Nung bumaha, nasaan siya? Nung nagkagera na maraming nawala ng bahay, nasaan siya? Nung pumutok ng bulkan, nasaan siya? Nung nagkaroon ng pandemic, nasaan siya? Sino yung nandoon kung saan kailangan na may sasakyan, kailangan may gamot, kailangan magkonsulta sa mga eksperto? Sino yung nakikinig sa mga siyentista, sa mga eksperto? Sino nakikinig sa mga nangailangan? Sino yung doon lumulusong sa baha? Sino yung doon kaagad? Hindi yung mga kupa na tutulong pa lang. Ando doon So, merong iba na ang dami-daming pera. Ba't ngayon ka lang mamimigay? O kaya pangako pa. Noon nyo pa ninakaw yan. Ba't ngayon nyo lang pamimigay? Yung ganon. Tapos sabi, boto ko to si ganito kasi yung tatay niya maraming ginawa. Hindi natin alam. Sabihin na natin may ginawa. Pero hindi naman yung tatay yung kandidato ngayon tatay yung kandidato. Itong anak at may 3 anak, bakit hindi yung isa? Diba? So, magandang tanong yun, yung nasaan siya? Sana nga nakita ko siya nung bumaha.
Sana nga nakita ko siya nung bumagyo, nung lumindol, nung nagkagyera. Lahat ba ng proyekto may kasamang video? Hindi naman kailangan ka na. So, isang tanong ko yun sa pagpili. At kami, sa isang bahay, nakapili na kami. Yeah, at si Lenny yung pinili ninyo. Yeah. Dahil sa masusing pagninilay, medyo bitin niya kami noon eh. Pero Pads, bakit napili niyo si Lenny? Anong pamantayan na nakita niyo sa kanya? Una-una, yun nga, sinasabi ko nga, dalawa, no? Yung actual na pagtulong na pinag-iisipan. Okay? Nandoon talaga siya. Yung katawan niya. Nandoon, kasunod yung paa niya sa puso niya. At hindi yun dahil sa ambisyon. Sabi nga namin, konting ambisyon naman. Yun nga, pangalawa, bukod sa talagang gumagalaw na siya, at marunong makinig sa laylayan, marunong din makinig sa mga eksperto. Katulad nung tinanggap niya yung drug czar, biglang nandiyan na yung mga experts. So, comparing notes from the best practices abroad, nandiyan na. Kaya inalis ka agad sa kanya. Tapos yun yung quality of discernment. Alam mo, kinausap niya yung mga potential na kapalit niya eh. Kasi iniisip niya, baka naman, hindi naman ako baka hindi ako ang kailangan. Baka pwedeng ako, pero kung hindi naman ako gusto ng tao, hindi naman ako mababoto, hindi naman ako mananalo, sayang naman yung pagkandidato. So kinausap niya yung ibang mga kandidato para siya mismo ay makapag-desisyon kung ito na nga ba yung i-endorse ko kung hindi ako ang kandidato. So, mahirap na discernment yan. Mahirap na discernment. Pero may tapang siya doon. Although, siyempre, hindi naman siya lang. May mga supporters din, may mga alalay, may mga humahamon din sa kanya, may mga bashers din. Alam mo, gusto ka namin, we are ready for Lenny, but is Lenny ready for us? Mga ganyan. So, nakatulong din yun. Nakatulong din yun. Si Trillanes nga, nag-warning. Pagka hindi ka tatakbo, ako tatakbo. Pero mas gusto ko sana, ikaw tatakbo. Nakatulong din yun. Importante yung mga ganun. Tapos, So, totoo pala, Father, totoo pala na hindi talaga siya decidido na tumakbo. Kasi may lumalabas na ganun chismis eh. Hindi talaga eh. Na nag-aano siya na parang ayaw niya. Hindi yan gimmick lang. Hindi yan gimmick. Yan. Hindi yan strategy. Ganun. Ang sinasabi nga niya na hindi ko ito personal na ambisyon. Although sa loob ng 5 taon na naging vice presidente siya, nakita niya kung paano umalit. Dahil siyempre, bilang vice presidente, nag-ahanda ka na anytime may mangyari, dapat handa ka maging presidente. Di ba? So nakikipag-usap siya sa military, sa mga kongresista, sa mga NGO, handa siya. Wala sa kanya yung personal na ambisyon. Sa totoo nga, sabi niya, pagka pakiramdam ko sarili ko, mas magaling ako, mas buhay na buhay ako kapag nasa local ako. Yung bang kaharap ko yung mga tao, imbis na nakikipagdebate o nagmamando. Ganon. So, kung tignan niya yung sarili niya, mas gusto niya yung energy niya kapag malapit diretso sa tao. Pero, sino naman? Kung hindi siya, dapat meron siyang i-endorse. So, sa pagsusuri niya, kaya ko ba na sabihin na hindi ako kandidato, siya na lang. Hindi niya makaya yung gano'n. So Father Albert, no, are you saying na siguro to dahil nga a better kind of politics ang pinag-usapan natin kanina. So you think si Lenny yung makakapagbigay ng a better kind of politics, at least siya yung pwedeng mamuno on that? So far sa ngayon, in terms of mga qualification na hinahanap natin, na malapit sa tao, may track record, hindi nagagaling sa ambisyon, pagmamahal sa bayan, hindi miyembro ng political dynasty, mga ganyan. No? Yeah. At sa prinsipyo naman ng simbahan, magtatanggol siya sa dangal ng buhay,
at magtatanggol din siya sa katarungan at pananagutin din niya yung mga may krimen, no? At kakampi siya ng mga magbabantay sa mga boundaries natin, sa ating soberanya, etc. At may pananampalataya sa Diyos. Marami siyang pinagdaanan. At may malalim na pananampalataya sa Diyos, pagmamahal sa tao, sa kultura, sa mga debosyon, sa kay ina. Andiyan na yung ano eh. Oh. Siguro later on, yung ibang parte ng simbahan, baka magkaroon ng problema doon sa ibang mga paggawa ng batas. Halimbawa, tungkol sa mga LGBT, mga ganyan. Ano? Pero tignan natin yung kabuuan. Siguro ang huling mensahe ko lang, dalawa yan eh. Hindi sapat na babana tayo doon sa mga korupsyon o babanatan natin, hilahin natin pababa. Hindi tayo na may personal sa kanila. Kasabay noon, dapat mas malaking trabaho, mag-build up tayo ng mga matitinong kandidato. Katunayan, madalas nga sinasabi ko noon, kahit sa estudyante ko pa lang, if you can, you must go into politics. Because politics is a platform for holiness. Politics is ethics applied to the common good, to the wider good. Politics even is is a platform for working and developing the environment. So politics is ethics. It's a branch of ethics, but it's applied to the wider good. And so, ang kailangan natin, not to shy away from politics, but to strive to have a better politics, sabi nga niya, ni Pope Francis. And anong implication niya? Natatakot lang ako na sa sobrang pag-atake natin sa mga corrupt, na mga politician, baka naman sinisira natin, hindi lang yung mga politiko, kundi yung politika mismo. Sana po, yung paninindigan natin sa totoo, ay umapaw sa paglaban natin sa mga kasinungalingan, pero huwag nating sabihin na lahat ng politiko sinungaling. Yung paninindigan natin sa good governance, sa tapat na pamumuno, dapat umapaw ito sa paninindigan natin sa pagsunod sa batas. Pero dapat atakihin natin at usikin natin yung mga pinagkatiwalaan ng kapangyarihan, pero sila mismo na gumagawa ng batas ay lumalabag sa batas. Pero wag naman natin sabihin na lahat na nasa gobyerno ay palpak. Kasi nakakasakit ng damdamin doon sa mga taong gobyerno na nagsisikap mabuhay ng marangal. So we need to build them up. Tapos sana bata pa sa katekismo, isama natin yun. Na kung gusto mong maging doktor, baka naman pagka magaling kang doktor, pwede kang maging Secretary of the Department of Health na mas matino. Ganun. Sana nga ipauso natin na ilagay sa kukote na alagaan mo yung Ombudsman's Office, yung BIR Office, yung Customs Office, yung mga exposure program natin sa mga Catholic schools. Sana wag lang doon sa super mahihirap. I-expose natin sa gobyerno. Manood sila sa Kongreso, manood sila sa Senado kung kaya, kahit sa TV man lang. Yung mga engineer dyan, yung mga ganun, sumama sa pagbabantay sa tama ba yung sukat ng semento doon sa ginagawang kalsada. Yung ganun ba? Sana yung exposure program ng mga Catholic schools, huwag lang yung puro sa mga unorganized poor. I-expose din natin sa organized poor and struggling communities. Yun mga yun. So bali, dinudugtong natin yung pagkilos sa lipunan na galing sa pananampalataya. Our politics should be faith-based politics. And it will turn out to be good politics. Okay. Father Albert, dahil sinimula mo na yung magbigay ng takeaway, siguro maganda marinig natin yung mga takeaway din ng ating mga kasama pa rito. Simulan natin dahil malapit na tayo, siguro magtatapos na tayo dahil napakasarap po ng usapan natin ngayon. Si Father Andy. Father Andy, ano ba ang magiging takeaway mo siguro ngayong araw na ito? Okay. Dugtong na rin doon sa sinabi kanina ni Father Albert. Yung
quality of discernment lang natin ulit. Hindi lamang ng mga politiko, kundi tayo din na gusto nating gandahan yung politika. Kaya huwag nating lahatin na ang sama ng politika. Kaya huwag na nating pasukin. Kundi, okay, may sama, may dumi, pero pwedeng linisin. Na hindi na huwag tayong sumamin, hindi, madumi yan, huwag na pasukin. Hindi, merong dumi, pero hindi madumi. At doon tayo pwedeng pumasok bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Paano natin patuloy na lilinisin? Hindi na para lalong umiwas at layuan. Hindi. Otherwise, hindi natin masasanctify yung politika. So ito siguro yung kailangang makita ng ating mga kababayan na bakit tayo nakikisangkot sa politika, hindi ito dahil para sumuporta lamang sa mga specific na mga politiko, kundi para ipakita natin na hindi, may kinalaman ng aking pananampalataya. Ang politika ay pwedeng maging source ng kabanalan ko bilang isang tao at kabanalan din ng ating bansa. Father Edu. Sa bahagi ko, hindi lang mga politiko ang nag-discern, kundi tayo din na mga ordinaryong tao at kahit din tayo sa bahagi ng simbahan. Gusto kong bigyan ng diin na ang bayan natin na harap sa napakalaking problema dahil sa mahabang panahon na lugmok tayo sa ibayong kahirapan at saka sa maling pamamalakad, maling gobyerno, katakot-takot na korupsyon. Paano tayo aahon? Actually, sa pagninilay dito sa A Better Kind of Politics na pinag-usapan natin ngayon, kahit din sa dokumento ni Papa Francisco, ay talagang bahagi ng discernment process yung magtaya. Nabanggitin ni paring Albert kanina. Sa tingin ko, kung ako ang tatanungin, tinitiyak ko, hindi naman 100%, kundi wala ka talagang ibang matuturo na posible na makapagbigay ng isang magandang politika, kundi ang tatakbong tinatangkilik nating kandidato na si Leni. Hindi yan personalidad na siya dahil siya, kundi kung ano ang sinisimbolo ng kanyang uri ng pamumuno. Kaya palagay ko, kung ako ang tatanungin sa kanina, sa pagtukoy talaga, ay yun ang aking pwedeng panghawakan. At kasi kinakailangan nating iahon ang bayan natin sa napakalaking problema. At kaya nakaharap tayo sa malaking banta ng sangkaterbang kasamaan na naman at imbanta ng mga mayroong mga napakalaking record ng mga pagnanakaw, yung may mga pinuno na gusto natin. Kaya parang isalba natin o sagipin natin ang bayan sa pagpili ng tama, matino at mahusay na pamiminuno. At ito yung sa prinsipyo ng sinulat ni Papa Francisco, yung kailangan natin ng isang politika na makamahirap, isang politika na naglilingkod, isang politika na nagtataguyod ng common good. Ako gusto ko lang magpasalamat kay Father Alejo, no? Father Albert, no? Dahil yung sinabi niya kanina, bigla ko na-realize, no? Oo nga naman, no? Bakit ako mag-iingay ngayon lang? Pwede naman na pagkatapos ito dapat tuloy-tuloy pa rin. Lalong-lalo yung nasa formation ako ng mga seminarista, no? How I can make this really happen sa mga seminarista pa lang, maituro, no? Para nang sa ganun, pag naging pari sila, no? Yung bang they will continue the same kasi they will lead their own parishes. Kaya napakahalaga po ito na maituro ko sa ating mga seminarista. Siguro dahil po tayo ay magtatapos na, baka may huling bago kong pasalamatan uli si Father Albert, baka mayroon pa kayong last words na gusto niyong sabihin sa ating mga manonood. Sige. So last word ko lang, pinag-usapan natin yung presidente. Sana wag lang presidente. Kailangan ayusin din natin yung vice at saka yung senado, tsaka yung sa local government. So marami pa tayong pag-iisipan, pagpili na gagawin. Pero kailangan natin na matitino yung mga puntang senador. So please lang. Kung paano tayo pumipili ng presidente, isunod na rin natin yung matitinong senador at vice. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat kay Father Alejo sa pag-guest po dito ngayon sa ating usapang simbayanan.
At Nakakaya. sa sus Salamat. hindi po, kami po ay tuwan-tuwa dahil Salamat sa pinalaki inyo, niyo kami. saludo. Dahil may malaki kang role para sa ating bayan kahit ikaw ay nasa Roma at si Father Andy kahit nasa New York, biro, di ba? Tayo magkakalayo lahat. Si Father Edu nasa Isla ng Mindoro. At tayo nagkasama-sama at ito'y napakalaking kontribusyon natin para sa ating bayan. Kaya po, subaybayan niyo po kami ulit sa susunod na linggo. Lagi niyo po i-like niyo lang po yung aming yung ating YouTube channel ng Press One para mas marami pa hong manood at tumangkilik ng ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.